Teresa, siya ang pinili mo kaysa sa taong kasama mong bumuo ng lahat ng ito. Huwag mong kalimutan bawat sentimong nasa account mo ngayon ay may bakas ng dugo, pawis at sakripisyo ko. Akala mo ba isa lamang akong maamong tupa na susunod sa lahat ng gusto mo? Nagkakamali ka. Kapag bumitaw ako, babagsak ang buong imperyo mo na parang kastilyong buhangin na nilamon ng alon. Marco, handa ka na bang makita ang sarili mong mawala ng lahat? Ayoko makita ang pagmumukha ng babaeng yan sa bahay na ito, Marco. She's nothing but a pathetic burden. Ang kailangan mo ay isang babaeng may silbi sa negosyo, hindi isang asawang laging nakabuntot at naghihintay ng atensyon. Ang tinig ni Doña Consuelo ay parang lason na tumago sa bawat sulok ng marangyang salas. Tumayo si Teresa sa likod ng malaking pasimano ng pinto. Anhawak ang isang maliit na kahon ng velvet na naglalaman ng relo-regalo niya para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ang kanyang mga daliri ay namumutla sa higpit ng pagkakahawak. Mom, don't worry. Ilang araw na lang tapos na ang lahat. Once I get the signature for the trust fund, she's out. Wala siyang habol because she's stupid enough to sign every document I put in front of her. Sagot ni Marco. Ang boses nito ay puno ng pangungmot, walang bakas ng pagmamahal na ipinangako nito sa harap ng altar 10 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting paghina ng kanyang mga binti. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat paghinga ay naging isang matalas na karayom na humahaplos sa kanyang baga. Ang relo sa loob ng kahon ay tila bumigat ng 1 tonelada hanggang sa hindi na niya ito kayang pasanin. Dahan-dahan ang kanyang mga daliri ay bumukas. Ang kahon ay bumagsak sa sahig na marmol. Walang tunog ang pagbagsak nito dahil sa makapal na alpombra, ngunit ang kalansing ng pagkakabitak ng salamin ng relo sa loob ay parang isang sigaw sa katahimikan ng malaking bahay. Tumingin si Teresa sa kanyang mga kamay na nanginginig. Ang mga kamay na ito ay nagtrabaho ng matindi nag-compute ng mga numero sa gabi at nag-alaga sa pamilyang ito ng may buong katapatan. Ngayon, ang mga kamay na yon ay pakiramdam niya ay hindi na kanya. Naging malamig at manhid ang lahat ng kanyang pandama. Sa labas ng pinto, naririnig pa rin niya ang tawanan ng dalawa, ang tawa ni Marco at ng babaeng pinili nitong kapalit niya. Ang tawanan na parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat alaala ng kanilang pagsasama. Bakit kailangan maging ganito ang kapalit ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, parang mga alon na walang tigil sa paghampas sa pampang ng kanyang pagkatao. Kung ang katapatan ay isang krimen, bakit siya ang pinarurusahan ng ganito katindi? Nanatil siyang nakatayo sa dilim pinagmamastan, ang anino ng kanyang asawa na sumasayaw sa dingding habang ang kanyang puso ay dahan-dahang nagiging bato sa ilalim ng bigat ng katotohanang hindi na niya maitatago pa. Ang gabi ay tila naging isang walang katapusang anino na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon. Pagkatapos marinig ang lahat, hindi humagulgol si Teresa. Hindi siya sumigaw. Sa halip ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Ang bawat paghakbang niya pabalik sa silid ay hindi na paghakbang ng isang asawang naghihintay, kundi ng isang stranger na nagmamasid sa isang eksenang wala na siyang kinalaman. Sa loob ng kanyang silid binuksan niya ang kanyang laptop. Ang asul na liwanag ng screen ang tanging nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid na nagbibigay ng anino sa kanyang mukha na ngayon ay wala ng anumang emosyon. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumilos sa keyboard. Hindi siya naghahanap ng mga liham ng pag-ibig o mga nakatagong litrato. Ang hinahanap niya ay ang mga spreadsheet, ang mga kontrata, at ang bawat transaksyong pinirmahan ni Marco gamit ang kanyang pangalan bilang guarantor. Napangiti siya ng mapait. Sa loob ng 10 taon siya ang nag-ayos ng bawat gusot sa pananalapi ng pamilyang Marcos. Ang bawat sentimong ninakaw ni Marco ay may bakas ng daliri ni Teresa. Ngunit habang ginagawa niya yun noon, akala niya ay para ito sa kanilang kinabukasan. Ngayon, alam na niya. Yon ang magiging lubid na gagamitin niya upang ibitin ang mga taong nagtaksil sa kanya. Biglang bumukas ang pinto.
Pumasok si Marco ang amoy ng mamahaling pabango ng ibang babae ay bakas pa sa kanyang suot. Hindi man lang nito inabala ang sarili na magpaliwanag. Teresa, bakit gising ka pa? Nakahanda na ang mga dokumento sa mesa para sa meeting bukas? Siguraduhin mong malinis ang mga record bago ko ito dalhin sa board. Vika ni Marco nang walang kahit katiting na pag-aalala. Tumingin si Teresa sa kanya. Ang mga mata ni Marco ay walang anumang bahid ng pagkakasala. Para sa lalaking ito siya ay isa lamang tool, isang makina na dapat laging handa. Siyempre Marco, gagawin ko ang lahat para sa kumpanya, sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay mahinahon kasing lamig ng hanging gabi. Lumapit si Marco at pilit na humalik sa kanyang isang halik na naramdaman ni Teresa na parang isang mansa na kailangan niyang hugasan agad. Pagkalabas ni Marco, muling tumingin si Teresa sa screen. Sa isang click, inilipat niya ang lahat ng mga backup file sa isang nakatagong cloud server na hindi kayang ma-access ng sinuman sa pamilyang Marcos. Bakit na ito ginagawa? Dahil ang bawat sakit na naramdaman niya sa nakaraang oras ay hindi dapat mawala ng walang saysay. Ang bawat hapdi ay isang aral na magtuturo sa kanya kung paano babawiin ang kanyang dignidad. Kung ang utang na loob ang ginagamit nilang kadena para gapusin siya ngayon naman, ang katotohanan ang gagamitin niyang sandata para durugin sila. Ang orasan sa dingding ay tumitibok, bawat segundo ay isang paalala na ang oras ng paghihiganti ay nagsisimula na. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nakita niya ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga ulap. Hindi na siya ang babaeng naghihintay sa bintana para sa pag-uwi ng kanyang asawa. Nayon siya ay isang taong may hawak ng susi ng kanilang tuluyang pagbagsak. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang ang taong minamaliit nila ang siyang may hawak ng kanilang buong kinabukasan? Ang tanong na ito ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang agahan sa mansyon ng mga Marcos ay laging isang pagtatanghal ng wad na katahimikan. Nakaupo si Doña Consuelo sa dulo ng mahabang mesang kahoy. Ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa bawat galaw ni Teresa habang inilalapag nito ang tasa ng mainit na kape. Walang sinuman ang nagsasalita, ngunit ang tensyon sa hangin ay tila isang bagyong nagbabantang sumabog. Teresa, ang sabi ni Marco, ay may nakita siyang pagkakamali sa financial report kahapon. Panimula ni Doña Consuelo, ang kanyang tono ay puno ng mapanirang pag-aalinlangan. Masyado ka na bang pagod sa trabaho? O sadyang nawawala na ang iyong husay? Tumigil si Teresa sa paglalagay ng tinapay sa plato. Dahan-dahan niyang itinutok ang kanyang paningin sa matandang babae. Ang bawat kilos niya ay may sugdulan na pagtitimpi, isang disiplinang natutuhan niya sa loob ng 10 taon ng pagsisilbi. May mga bagay po na hindi natin agad nakikita, Doña Consuelo. Minsan, kailangang tingnan ng mabuti ang bawat detalye para malaman kung saan nagagaling ang butas. Sagot ni Teresa. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may talim na humahamon sa awtoridad ng biyenan. Napaitat si Doña Consuelo, ang kanyang hawak na kutsara ay bahagyang tumama sa gilid ng tasa. Si Marco na nakaupo sa tabi ng kanyang ina ay hindi man lang tumitingin sa kanyang asawa. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang telpono kung saan makikita ang mga mensaheng palihim na ipinapadala sa kanyang kalaguyo. Ang sinasabi mo ba ay may butas ang pamamalakad namin? Madiing tanong ni Doña Consuelo. Hindi po yun ang sinabi ko, tugon ni Teresa habang nauupo sa kanyang upuan. Ang sinasabi ko, ang lahat ng transaksyon sa kumpanya ay may bakas. Walang lihim na hindi mabubunyag kung susuriin ng maigi ang bawat sentimong pumapasok at lumalabas. Natahimik ang buong silid. Tanging ang tunog ng paghiwa ng kutsil, sa tinapay ang naririnig. Si Marco ay biglang tumingin kay Teresa, ang kanyang mga mata ay naniningkit. May kakaibang kaba na dumapo sa kanyang muka, isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa babaeng dati ay yumuyuko lang at sumusunod sa lahat ng kanyang utos. Huwag mong subukang magmalaki, Teresa, babala ni Marco sa mababang boses. Ang posisyon mo ay nakadepende sa pamilyang ito. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa iyo ng lahat ng mayroon ka ngayon. Tumitig si Teresa kay Marco. Sa loob ng kanyang isipan, nakikita niya ang bawat lagda nito sa mga pekeng kontrata na siya mismo ang nag-organisa para sa kumpanya.
Ngayon, ang mga dokumentong yon ay hindi na lamang mga papel. Ang mga ito ay naging sandata na hawak niya sa loob ng kanyang sariling bulsa. Hindi ko yun nakakalimutan, Marco. Sagot ni Teresa nang may bahagyang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ngunit wag mo ring kalimutan na ang pundasyon ng gusaling ito ay gawa sa aking pagod at sakripisyo. At ang isang gusali na gawa sa wad na pundasyon ay madaling gumuho sa isang malakas na ihip ng hangin. Tumayo si Teresa at dahan-dahang naglakad palayo sa hapag-iniwan ang dalawang tao na nakatulala at puno ng katanungan sa kanilang isipan. Habang papasok siya sa kanyang opisina, ramdam niya ang bigat ng tingin ni Doña Consuelo sa kanyang likuran. Alam niyang nagsimula na ang laro. Hindi na siya ang biktima na iiyak sa sulok. Siya na ngayon ang manlalaro na nagtatakda ng bawat galaw sa chessboard ng kanilang buhay. Ano kaya ang mararamdaman nila kung malaman nilang ang bawat hakbang na ginagawa nila ngayon ay bahagi na ng plano ni Teresa pagpasok? Ni Teresa, sa kanyang opisina, agad niyang inilak ang pinto. Ang katahimikan ng silid ay tila yumayakap sa kanya, nagbibigay ng espasyo para sa kanyang isipan na mag-isip ng malinaw. Binuksan niya ang isang nakatagong folder sa kanyang computer, ang folder na naglalaman ng lahat ng mga dokumentong nagpatunay sa mga illegal na transaksyon ni Marco sa loob ng nakaraang 5 taon. Bawat file ay isang patunay ng pagtataksil. Bawat invoice ay isang banta sa kanilang kinabukasan. Sa mga sandaling ito, hindi na niya nararamdaman ang sakit ng puso. Ang natitira na lamang ay ang malamig na determinasyon ng isang taong alam ang halaga ng kanyang laban. Biglang tumunog ang telepon sa kanyang desk. Ang pangalan ni Tisha, ang kanyang matalik na kaibigan, ang lumitaw sa screen. Pinindot niya ang speakerphone. "Teresa, are you okay?" "May mga bali-balita na naghahanap na ng kapalit si Marco sa posisyon mo sa kumpanya. Mag-ingat ka," babala ni Tisha sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala, ngunit sa pandinig ni Teresa, may kakaibang tono ito na hindi niya maipaliwanag. "Salamat, Tisha. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko," sagot ni Teresa, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa screen. "Sigurado ka ba? Alam mo naman kung gaano sila kadelikado. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako," patuloy ni Tisha. Tumigil si Teresa. Sa bawat salitang binibitkas ng kanyang kaibigan, may isang bahagi ng kanyang isipan na nagtatanong tunay nga bang kaibigan si Tisha o isa rin ito sa mga taong nakapaligid sa kanya na may sariling agenda. Ang kawalan ng tiwala ay nagsisimula ng gumapang sa kanyang sistema parang mga ugat ng puno na naghahanap ng tubig sa tuyong lupa. "Tisha, sa ngayon, ang pinakakailangan ko ay manatiling tahimik. Please, huwag mo munang banggitin ito kahit kanino," bilin ni Teresa. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga si Teresa. Ang mundo sa labas ng pintong ito ay tila isang malaking entablado kung saan lahat ay nagsusuot ng maskara. Hindi niya alam kung sino ang tunay na kakampi at sino ang naghihintay na mahulog siya sa kanyang sariling bitag. Kinuha niya ang isang litra, to ni Marco, na nakatago sa drawer. Ang litra to nung araw ng kanilang kasal. Sa laraong iyon, kitang-kita ang pangako ng isang kinabukasan na puno ng pagmamahalan. Ngunit ngayon, ang mukha sa larawan ay tila isang estranjo. Pinunit niya ang litrato sa dalawa, dahan-dahan at may kalinawan ng isip. Ang bawat piraso ay bumagsak sa basurahan, kasabay ng bawat piraso ng pag-asang minsan ay nanahan sa kanyang puso. Hindi na siya ang dating Teresa na nagpaparaya. Nayon siya ay isang babaeng handang sumabak sa digmaan. Habang tinitingnan niya ang refleksyon sa bintana, nakita niya ang isang babaeng may matapang na mga mata. Isang babaeng hindi na matatakot na harapin ang kadiliman. Ang lambat ng katotohanan ay unti-unti na niyang inilalatag at sa bawat galaw ng mga taong nagtaksil sa kanya, mas lalo silang nahuhulog sa bitag na siya mismo ang humabi. Ano ang susunod na hakbang? Ang tanong na ito ang nagtutulak sa kanya na magpatuloy kahit pa ang bawat sandali ay puno ng panganib. Ang hangin sa loob ng opisina ni Teresa ay tila naging manhid bawat paghinga ay may kasamang kaba na hindi niya maalis.
Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Hindi ito ang mabigat na yabag ni Marco, at lalong hindi ang matitigas na takong ni Doña Consuelo. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim sa direksyon ng pintuan. Nang buksan niya ito ng bahagya, nakita niya si Nanay Rosa, ang matandang katulong na nag-alaga sa kanya mula pa noong unang araw niyang pumasok sa pamilyang Marcos. Ang mukha nito ay bakas ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang isang lumang sobre na nakabalot sa isang piraso ng basahan. "Teresa, iha, huwag kang maging kampante." Bulong ni Nanay Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Narinig ko sila kanina sa library. Manipinaplano silang masama. Ipapasa nila ang responsibilidad ng lahat ng kanilang utang sa iyong pangalan sa susunod na linggo. Kapag nangyari yon, ikaw ang makukulong, hindi sila." Naniga si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Ang impormasyon ay tumama sa kanya na parang isang malamig na tubig sa gitna ng taglamig. Alam na niya na masama ang hangarin ni Marco, ngunit hindi niya inaasahan na aabot sila sa puntong isasakripisyo siya ng buo. "Bakit mo ito sinasabi sa akin, Nanay Rosa?" "Alam mong mapapahama ka kapag nalaman nila," tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng habag para sa matandang babae. Iniabot ni Nanay Rosa ang sobre. "Dahil nakita ko kung paano mo tratuhin ang mga tao rito ng may paggalang, kahit na tinitingnan kanila bilang basura. Ang katotohanan ay nakatago sa loob ng mga dokumentong ito, mga listahan ng totoong ari-arian ni Doña Consuelo na hindi nakarehistro sa kumpanya." Pagkatapos maibigay ang sobre, mabilis na lumayo si Nanay Rosa, ang kanyang mga yabag ay naglaho sa dilim ng pasilyo. Naiwan si Teresa na hawak ang sobre, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi lamang ito basta papel. Ito ay ang susi na magbubukas sa tunay na yaman at krimen ng mga Marcos. Sa sandaling yon, naramdaman ni Teresa ang bigat ng pananagutan. Hindi na lamang ito laban para sa kanyang sariling danggal, kundi laban para sa katarungan na matagal nang inilibing ng pamilyang ito. Tiningnan niya ang sobre sa kanyang kamay. Ang papel ay medyo kupa, as may amoy ng lumang alikabok at katapatan. Sa bawat dokumentong nakita niya sa loob, unti-unting nabubuo ang puzzle ng kanilang kasamaan. Ang bawat pirma ni Doña Consuelo ay isang patunay na matagal na nilang pinaplano ang lahat. Walang puwang para sa awa, walang puwang para sa pag-aalinlangan. Huminga ng malalim si Teresa. Ang bawat sandali na paghihirap niya ay nagkaroon ng kahulugan. Ngayon, hindi na siya natatakot sa dilim dahil hawak na niya ang liwanag na maglalantad sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Ang laro ay hindi na lamang basta laban. Ito ay naging isang misyon para sa pagbawi ng kanyang buhay. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga Marcos kapag nalaman nilang ang kanilang pinakamalaking lihim ay nasa kamay na ng taong itinuturing nilang wala ng silbi? Ang tanong na ito ay nagsilbing gasolina sa apoy na unti-unting lumilyab sa kanyang kalooban. Ang bawat oras ay tila isang malaking pader na unti-unting gumuguho. Hawak ni Teresa ang mga dokumentong ibinigay ni Nanay Rosa habang nakaupo sa harap ng kanyang computer. Ang liwanag ng monitor ay sumasalamin sa kanyang mga mata na ngayon ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Hindi lamang ito basta listahan ng ari-arian. Ito ay isang mapa ng mga nakatagong yaman at mga transaksyong pandaraya na ginamit ng mga Marcos upang linlangin ang mga investors at ang batas. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng utos. Siya na ngayon ang humahawak ng renda ng kanilang kapalaran. Narinig ni Teresa ang mahinang pagkalabit sa doorknob. Mabilis nang itinago ang mga papel sa loob ng isang lihim na compartment sa ilalim ng kanyang desk. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Marco. Ang kanyang buhok ay medyo gusot at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. "Teresa, bakit madilim dito?" tanong ni Marco habang nilalakad ang silid. "Sabi ni Mama, kailangan na nating i-finalize ang report na yung gabi. Huwag mo nang patagalin pa ang lahat. Pagod na ako sa mga palusot mo." Tumayo si Teresa at hinarap ang kanyang asawa. Ang kanyang boses ay kalmado, isang kaibahan sa nakagawian niyang pagmamakaawa noon.
Marco, tapos na ang report. Pero may napansin akong ilang irregularidad sa mga nakaraang taon. Sa tingin ko, kailangan nating ipatawag ang mga accountant bukas. Tumigil si Marco sa kanyang paglalakad. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngising puno ng mapanirang tiwala sa sarili. Accountants, hindi na kailangan yon. Ako ang magdedesisyon sa lahat. Sumunod ka na lang, Teresa. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Naintindihan ko, Marco. Naintindihan ko ng higit pa sa inaakala mo. Sagot ni Teresa nang may bahagyang pagingiti. Naintindihan ko na ang lahat ng ginagawa natin ay may katumbas na pananagutan. Naramdaman ni Marco ang kakaibang aura ng kanyang asawa. Ang dating mahinhin na boses ni Teresa ay tila may halong babala na hindi niya mapangalanan. Lumapit siya ng bahagya kay Teresa, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Ang amoy ng alak at pabango ng ibang babae ay humahalo sa hangin. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Tanong ni Marco sa mababang boses. Akala ko ba loyal ka sa pamilyang ito? Loyal ako sa katotohanan, Marco. Hindi sa mga taong gumagamit sa akin para pagtakpan ang kanilang mga pagkakamali. Sagot ni Teresa habang tumitingin ng diretsyo sa mga mata nito. Tumalikod si Marco, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang bulsa. Alam niyang may nagbago. Hindi niya alam kung ano ang hawak ni Teresa, pero nararamdaman niyang ang kontrol na matagal na niyang hawak ay nagsisimulang mawala. Lumabas si Marco nang padabog ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay nag-iiwan ng tunog ng pagkainis at pagkabahala. Naiwan si Teresa sa loob ng silid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala na wala ng balikan. Ang yelo sa kanyang mga ugat ay natunaw na at sa halip ay pinalitan ng isang matinding determinasyon. Ang laro ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na matalo. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nakita niya ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Sa mundong ito, ang bawat isa ay may lihim. Ngunit ang lihim na hawak niya ang siyang magpapabagsak sa mga taong nagtaksil sa kanya. Ang atmosphere sa loob ng mansyon ay tila isang nakakamatay na katahimikan bago ang malakas na unos. Iniimbitahan ni Doña Consuelo ang ilang mahahalagang kliyente ng kumpanya para sa isang hapunan, isang formal na pagtitipon na layuning ipakita ang perpektong pamilya sa harap ng publiko. Ngunit sa ilalim ng mga ngiti at mamahaling alahas, ang bawat isa ay may dalang patalim. Nakasuot si Teresa ng isang simpleng asul na damit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit bawat galaw niya ay may dalang awtoridad. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Marco. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagtingin kay Teresa at sa kanyang mga panauhin. Teresa, iha? Panimula ni Doña Consuelo habang naghihiwa ng manok sa kanyang pinggan. Sana ay hindi ka masyadong abala sa iyong mga personal na problema. Kailangan natin ang iyong husay sa pagpapaliwanag ng mga figures mamaya sa ating mga bisita. Ang boses ng matanda ay may halong pananakot, isang paalala na siya ang nagdidikta ng batas sa loob ng bahay na iyon. Ngunit hindi na natinag si Teresa. Tiningnan niya ang mga bisita, ang bawat isa ay mga taong may kinalaman sa mga transaksyong ilegal na sinaliksik niya. Huwag kayong mag-alala, Doña Consuelo. Sagot ni Teresa nang may banayad ng ngiti. Handa na ang lahat ng impormasyon. Sa katunayan, may mga bagong nadiskubre akong detalye na tiyak na ikagugulat ng ating mga kasosyo ngayong gabi. Magiging isang napakahalagang gabi ito para sa atin. Napatigil ang lahat sa pagkain. Ang kutsara at tinidor ay tumama sa mga plato na lumika ng isang matalim at hindi komportableng tunog. Ramdam ni Marco ang biglaang pagtaas ng presyon sa paligid. Tiningnan niya si Teresa nang may babala sa kanyang mga mata, ngunit hindi man lang kumurap ang kanyang asawa. Anong klaseng impormasyon, Teresa? Tanong ng isa sa mga kliyente, ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Impormasyong maglilinis ng ating reputasyon. Sagot ni Teresa, habang tumitig ng diretso kay Marco. Dahil sa mga nakaraang buwan, may ilang maling desisyon na ginawa sa loob ng kumpanya. Ngunit, huwag kayong mag-alala dahil ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas.
Ang bawat salitang binigkas ni Teresa ay parang isang patak ng ulan sa isang mainit na pugon mabilis na sumisingaw at nagiiwan ng bakas ng panganib. Si Marco ay halos hindi na makahinga. Alam niyang kung magpapatuloy si Teresa sa kaning sasabihin ang lahat ng kanilang pinaghirapang itago ay mabubunyag sa harap ng mga taong nagtitiwala sa kanila. Teresa, marahil ay kailangan muna nating pag-usapan ito sa loob ng aking opisina. Pakiusap ni Marco ang kanyang boses ay medyo garalgal. Bakit, Marco? Tanong ni Teresa ng may inosenteng muka. Akala ko ba ay wala tayong dapat itago sa ating mga kasosyo? Hindi ba't ang transparency ang ating pangunahing prinsipyo? Ang pagtawa ng mga bisita ay unti-unting napalitan ng pabulong-bulong na usapan. Ang bawat sulyap ni Doña Consuelo sa bawat panauhin ay puno ng pag-aalala. Sa hapag na iyon, hindi na pagkain ang kanilang nilalamon, kundi ang takot na baka ang susunod na sasabihin ni Teresa ay ang katapusan ng kanilang imperyo. Sa bawat segundo na lumilipas, ramdam ni Teresa ang tagumpay. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang nagdidik kung kailan magsisimula ang pagbagsak ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ang kanilang huling hapunan ay hindi magtatapos sa mga toast ng alak, kundi sa pagkakabunyag ng kanilang tunay na pagkatao. Ang hapunan ay hindi natapos sa pagbati ng mga bisita. Sa halip ito, ay nagwakas sa isang tensyong halos hindi na makayanang hingahan. Nang makaalis ang mga kliyente, ang mansyon ay bumalik sa dati nitong lamig, isang lamig na puno ng galit. Bago pa man makapagsalita si Doña Consuelo, tumayo si Teresa at dahan-dahang naglakad patungo sa malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Ano ang akala mo sa ginawa mo? Sigaw ni Marco, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit habang hinahabol si Teresa. Sinira mo ang reputasyon ng kumpanya sa harap ng mga taong nagpapatakbo ng ating negosyo. Humarap si Teresa kay Marco. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig dahil sa liwanag ng chandelier. Reputasyon ang tinutukoy mo ba ay ang wad na imang binuo nyo gamit ang mga pekeng dokumento? Marco, ang reputasyon ay parang salamin. Kapag nabasag na ito kahit pagdugtong-dugtuin mo, palaging makikita ang mga lamat. Teresa, tumigil ka na, bulyaw naman ni Doña Consuelo na mabilis na lumapit sa kanila. Huwag kang magmalaki. Ikaw ang asawa at ang trabaho mo ay sumunod. Kapag nawala ang kumpanya, wala kang matitira. Magiging pulubi ka sa kalsada. Tumawa si Teresa, isang tawang puno ng pait. Pulubi, Doña Consuelo. Ang tunay na pulubi ay ang taong walang danggal na matira kapag nawala ang kanyang pera. Hawak ko ang bawat detalye ng inyong mga kasalanan. Ang mga dokumentong kailangan ng batas para kayo ay tuluyang mapabagsak ay nasa isang ligtas na lugar na hindi nyo kailanman maaabot. Naramdaman ni Marco ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Anong dokumento ang sinasabi mo? Ang lahat, sagot ni Teresa nang may paninigurado. Ang mga tax evasion records, ang mga ghost employees na ginagamit nyo para mag-launder ng pera, at ang mga kontratang pinapirma nyo sa akin nang hindi ko alam ang totoong nilalaman. Lahat ng iyon ay sapat na para ipadala kayo sa kulungan ng habambuhay. Biglang kinuha ni Marco ang isang plorera sa mesa at ibinato ito sa pader malapit kay Teresa. Ang tunog ng pagkabasag ng seramika ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Teresa ay hindi man lang kumurap. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang tingin ay matalim at hindi natitinag. Papatayin kita, Teresa. Banta ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding poot. Gawin mo, sagot ni Teresa habang lumalapit kay Marco. Pero sa sandaling mawala ako, ang mga dokumentong yon ay otomatikong ipapadala sa mga awtoridad at sa lahat ng media outlet sa bansa. Do you really want to test me, Marco? Napahinto si Marco. Ang kanyang kamay na handang manakit ay bumagsak sa kanyang gilid. Ang totoong takot ay nakita ni Teresa sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, ang mga biktima ay naging ang mga salarin at ang kanilang biktima ay naging kanilang pinakamalaking bangungot. Naiwan silang dalawa sa gitna ng mga nagkalat na piraso ng plorera. Ang tahimik na bahay ay tila sumasaksi sa unti-unting pagkagunaw ng kanilang imperyo.
Hindi na kailangan ni Teresa na magsalita pa. Ang kanyang katahimikan ay sapat na para maramdaman nila ang bigat ng kanilang nalalapit na katapusan. Matapos ang pagtatalo, nagkulong si Teresa sa kanyang silid. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang kumatok sa pintuan hindi marahas, kundi mahina at nag-aalinlangan. Si Tisha. Nang buksan ni Teresa ang pinto, nakita niya ang kaibigang puno ng pag-aalala ang mukha. Ngunit sa mga mata nito, may isang bahagi na tila nagtatago ng anino. Teresa, narinig ko ang lahat. Nabalitaan ko ang nangyari kanina sa hapunan. Bulong ni Tisha habang papasok sa silid. Hindi mo dapat ginawa yon. Si Marco at Doña Consuelo ay hindi basta-bastang susuko. Maari ka nilang saktan. Tumingin si Teresa sa kaibigan. Sa loob ng maraming taon, si Tisha ang tanging takbuhan niya. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang bawat galaw nito may kakaibang pakiramdam na gumagapang sa kanyang dibdib. Bakit alam ni Tisha ang bawat galaw ni Marco? Bakit parang laging naroon si Tisha sa tuwing may kailangang malaman ang mag-ina? Salamat sa pag-aalala, Tisha. Sagot ni Teresa ng may pag-iingat. Pero kailangan ko nang gawin ang tama. Hindi ko na kaya pang mabuhay sa gitna ng kasinungalingan. Umupo si Tisha sa gilid ng kama. Naiintindihan kita. Pero kung may maitutulong ako, sabihin mo lang. May mga kaibigan ako sa mga abogado na maaring tumingin sa mga dokumentong hawak mo. Isang mabilis na kaisipan ang dumaan sa isip ni Teresa. Mga abogado, bakit kailangan ng mga abogado ni Tisha kung ang kailangan niya ay proteksyon? Ang kawalan ng tiwala na unti-unting lumalago sa loob niya ay naging isang malamig na pader sa pagitan nila. Salamat, Tisha. Sa ngayon, gusto ko munang mag-isa, sabi ni Teresa. Pagkaalis ni Tisha agad na sinuri ni Teresa ang kanyang mga gamit sa mesa. Sa ilalim ng isang libro natagpuan niya ang isang maliit na device, isang voice recorder na nakadikit sa ilalim ng drawer. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang lahat ng mga pinag-usapan niya sa loob ng silid na ito ay naririnig ng ibang tao. At ang tanging tao na madalas makapasok sa kanyang silid nang walang paalam ay si Tisha. Ang sakit na naramdaman niya sa pagtataksil ni Marco ay walang kasing tindi ng pagkadismaya sa pagtataksil ng kaibigang itinuring niyang kapatid. Ang pag-ibig na naging put ay nabuo, ngunit ang tiwala na naging lason ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa kanyang puso. Hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang recorder at dahan-dahang dinurog ito sa sahig gamit ang kanyang sapatos. Ang tunog ng pagkabasag ng plastik ay naging simbolo ng tuluyang pagputol ng ugnayan niya sa taong nagtaksil sa kanyang tiwala. Ngayon alam na niya. Hindi lamang siya lumalaban sa mga Marcos. Siya ay napapalibutan ng mga taong naghihintay ng kanyang pagkakamali. Ang bawat tao sa kanyang paligid ay naging isang palaisipan na kailangan niyang lutasin. Ang laro ay naging mas mapanganib at ang bawat hakbang ay dapat maging maingat. Habang nakatingin sa kawalan isang plano ang labuo sa kanyang isipan. Kung gusto nilang makinig, bibigyan niya sila ng mga salitang magpapabagsak sa kanila. Ang pagkakaibigan ay tapos na, at ang susunod na yugto ay ang paglalahad ng katotohanan na hindi nila kayang takasan. Hindi na kailangang mag-aksyaya ng panahon ni Teresa. Alam na niyang ang bawat sulok ng mansyon ay may mata na nakabantay, at ang bawat hangin ay may dalang pakikinig. Sa halip na magtago, nagpa siya si Teresa na gamitin ang kanilang sariling laro laban sa kanila. Alam ning nakikinig si Tisha at ang mga Marcos sa pamamagitan ng mga nakatagong gamit, kaya nagsimula siyang mag-usap sa hangin sa mga dingding at sa mga anino. Kinaumagahan, maaga siyang bumaba para sa agahan. Nakaupo si Doña Consuelo at Marco sa hapag ang kanilang mga mukha ay tila mga maskarang bakal. Hindi sila nagsasalita, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-uusap sa isang wika ng pananakot. Alam niyo ba? Panimula ni Teresa habang humihigop ng tsa ang kanyang boses. Ay malinaw at puno ng wad na tuwa na may nakita akong mga dokumento sa bank vault na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Tisha na. Pagtataka na ang isang simpleng kaibigan ay may access sa napakalaking halaga ng pera ng ating kumpanya.
Nakita ni Teresa ang bahagyang paggalaw ng mga balikat ni Marco. Ang kanyang pagbanggit sa pangalan ni Tisha ay isang pain na inihagis niya sa gitna ng kanilang mesa. Teresa, anong pinagsasabi mo? Tanong ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay nagtatangkang maging kalmado, ngunit may bakas ng kaba. Baka nagkakamali lang ako. Patuloy ni Teresa, habang tumitingin ng diretsyo sa kanila. Pero kung totoo ang hinala ko, ibig sabihin ay may isang tao rito na mas matalino sa inyong dalawa. Isang tao na naghahanda na para tumakas kapag bumagsak na ang lahat. Nakakaawa naman kayo, Marco. Ang taong pinagkakatiwalaan nyo ay siya pa lang, unti-unting naglilipat ng yaman nyo sa sarili niyang account. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumayo si Teresa at naglakad pa. Labas iniwan ang mag-ina sa gitna ng isang matinding pagdududa. Alam niyang ang susunod na mangyayari ay ang pagkawasak ng kanilang alyansa. Ang mga Marcos ay mga taong walang tiwala kahit sa kanilang sariling anino. At ang pagtatanim ng binhi ng pagdududa sa kanila ang magsisilbing mitsa ng kanilang pagkawasak. Pagkapasapok ni Teresa sa kanyang kwarto, nakita niya ang anino ni Tisha na nagmamadaling lumabas mula sa likod ng kortina sa pasilyo. Ang mukha ni Tisha ay putlang-putla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi na kailangan ng anumang kumpirmasyon. Ang reaksyon ni Tisha ay sapat na patunay. Naupo si Teresa sa kanyang upuan at pinagmasdan ang labas ng bintana. Ang mga ulap ay unti-unting nagdidilim hudya ng isang paparating na bagyo. Sa loob ng mansyon, naririnig niya ang boses ni Marco na sumisigaw nagtatanong kay Tisha tungkol sa mga account na nabanggit niya. Ang tunog ng mga gamit na nababasag at ang mga matatalim na salitang nagpapalitan sa pag-itan ng mga magkakaalyado ay nagsilbing musika sa kanyang pandinig. Ang bitag ay matagumpay na naisaayos. Hindi na niya kailangang pumatay o manakit. Kailangan lamang niyang panoorin ang paglamon ng mga tao sa isa't isa. Ang bawat lamat na nilikha niya ay nagiging isang malaking bitak na hindi na nila kayang takpan. Ang kanilang pagkakaisa na binuo sa kasinungalingan ay unti-unting guguho sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling mga lihit. Ang mansyon na dating simbolo ng kapangyarihan ng mga Marcos ay naging isang kulungan ng put at pagdududa. Mula sa loob ng kanyang silid, naririnig ni Teresa ang malakas na pagbabangayan ni Marco at Tisha sa ibaba. Ang boses ni Doña Consuelo, na dati ay puno ng awtoridad, ay nanging inig na sa galit habang binabasa ang mga peking record na sadyang iniwan ni Teresa sa ibabaw ng mesa sa library. Hindi na kailangan ni Teresa na makita ang kanilang muka. Alam niyang sa mga sandaling ito ang bawat isa sa kanila ay nagtutulakan na sa bangin. Ang mga dokumentong hawak niya ay hindi na lamang basta ebidensya. Ito ay naging gasolina na nagpaliyab sa kanilang kawalan ng tiwala. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Makasalubong niya si Tisha, malapit sa hagdanan ang mukha nito ay bakas ang matinding takot habang sinusubukang magpaliwanag kay Marco. Marco, naniniwala ka ba sa kanya? Binibiro ka lang? Niya, gusto niya lang tayong pag-awiin. Sigaw ni Tisha, ang kanyang boses ay garalgal. Tumingin si Teresa sa kanila, ang kanyang tindig ay tuwid at walang bahid ng takot. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan, bawat hakbang ay parang tibok ng orasan na nagbibilang ng kanilang nalalapit na katapusan. Tumigil siya sa harap ng dalawa. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa buong paligid. Marco, huwag kang magpadala sa emosyon. Wika ni Teresa sa mahinahon, ngunit matalim na boses. Tingnan mo ang mga bank statement sa iyong telepono. Hindi ba't doon ang patutunguhan ng perang na wala sa kumpanya sa nakaraan 3 buwan? Binuksan ni Marco ang kanyang telepono nang mabilis ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa bawat scroll, lalong tumitindi ang pagbabago ng kulay ng kanyang mukha mula sa namumula dahil sa galit patungo sa putlang-putla dahil sa katotohanan. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang perang inilipat ay nakapangalan sa isang dummy account na pagmamay-ari ni Tisha. Tisha, paano? Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagtataksil na mas masakit pa sa anumang sugat. Marco, hindi yan sa akin. Ginamit nila ang pangalan ko. Pagtatanggol ni Tisha. Ngunit huli na ang lahat
si Doña Consuelo na kanina pa nakatayo sa gilid ay biglang bumagsak sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang kanilang imperyo ay hindi gumuho dahil sa labas na puwersa, kundi dahil sa sarili nilang pagtataksil sa isa't isa. Tumingin si Teresa sa kanila ng huling pagkakataon. Walang halong awa, walang halong galit. Ang natitira na lamang ay ang pagtanggap na tapos na ang lahat. Tapos na ang laro, sabi ni Teresa ng walang emosyon. Ang katarungan ay hindi na kailangang hintayin. Ito na mismo ang humaharap sa inyo. Iniwan niya silang nag-aaway sa gitna ng sala. Sa labas ng pintuan, ang mga pulis ay nagsisimula na magtipon ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos ay ang musika ng kalayaan para kay Teresa. Hindi na niya kailangang lumingon. Ang bawat lamat na nilikha niya sa kanilang relasyon ay sapat na upang tuluyan silang gumuho ng walang tulong ng kahit sino. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa mga bintana ng mansyon, ngunit hindi na ito nagdadala ng init. Ang paligid ay puno ng mga lalaking nakasuot ng uniforme. Ang kanilang mga yabag sa sahig na marmol ay lumilika ng isang mabigat at seryosong ritmo. Si Doña Consuelo ay nakaupo sa sahig, ang kanyang dating marang, yang kasuotan ay gusot na habang nakatingin sa kawalan. Si Marco naman ay nakaposas na ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo at kahihiyan. Si Teresa ay nakatayo sa harap ng malaking pintuan pinagmamasdan, ang bawat sandali ng kanilang pagkawasak. Ang mga dokumentong inipon niya sa loob ng mahabang panahon ay dinala ng mga awtoridad bilang ebidensya. Ang bawat pahina ay isang saksi sa kasinungalingan na matagal nilang itinatago. Teresa, tulungan mo kami. Pakiusap ni Marco, ang kanyang boses ay hindi na ang mapang-aping boses na nakasanayan ni Teresa. Ito ay boses ng isang taong wala ng kapasidad na lumaban. Sabihin mo sa kanila na hindi ito totoo. Sabihin mo na ikaw ang nag-ayos ng lahat. Tumingin si Teresa sa kanyang asawa. Ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo ay wala na sa harap niya. Ang natira na lamang ay isang taong desperado na kumakapit sa anino ng kanyang nakaraan. Marco, ang katotohanan ay hindi na kailangang sabihin. Tugon ni Teresa sa mahinang boses. Ito ay nakasulat na sa bawat transaksyon, sa bawat lagda, at sa bawat buhay na inyong tinapakan para lamang mapanatili ang inyong luho. Hindi ko kayo kailangang tulungan dahil ang inyong ginawa ang mismong sumira sa inyo. Si Tisha na nakaupo sa isang sulok habang hinihintay ang kanyang sariling paghuhukom ay tumingin kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang kanilang pagkakaibigan na binubuo ng mga lihim at panlilinlang ay nagwakas sa isang madilim na silid na puno ng bakal at rehas. Inilabas ni Teresa ang kanyang susi ng mansyon at dahan-dahang inilapag ito sa mesa. Ang tunog ng metal na tumama sa ibabaw ng mesa ay naging hudyat ng kanyang paglaya. Hindi na siya kailangang manatili sa loob ng pader na ito. Ang mansyon, na dating naging kulungan ng kanyang kaluluwa, ay magiging alaala na lamang ng kanyang pagkakamali at ng kanyang tagumpay. Habang naglalakad siya palabas, naramdaman ni Teresa ang malamig na hangin ng labas. Ang bawat paghakbang niya, palayo sa mansyon, ay isang paghakbang patungo sa isang bagong buhay. Hindi na siya lilingon. Ang nakaraan ay naiwan na sa loob ng mansyong iyon kasama ng lahat ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ang langit sa labas ay malinaw at bughaw. Para sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakaramdam si Teresa ng gaan sa kanyang dibdib. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan ng pagbawi niya sa kanyang sarili. Ang bawat sugat na natamo niya ay naging mga pilat na nagsisilbing paalala ng kanyang katapangan. Ano ang susunod para sa kanya, hindi pa niya alam. Pero sa unang pagkakataon, ang sagot ay nasa kanyang sariling mga kamay na. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng mga headline sa diaryo tungkol sa pagbagsak ng Imperyong Marcos ay unti-unti nang humuhupa. Para sa publiko ito ay isang iskandalong tatatak sa kasaysayan, ngunit para kay Teresa, ito ay ang pagtatapos ng isang mahabang gabi. Ngayon matatagpuan si Teresa sa isang maliit ngunit maaliwalas na cafe sa probinsya
malayo sa polusyon ng lungsod at sa mga alaala ng mansyong puno ng wad na ginto. Ang bawat paghigop niya ng mainit na tsokolate ay may kasamang katahimikan na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Wala nang mga dokumentong dapat suriin. Wala nang mga taong dapat paghandaan ng bitag. Habang nakatanaw siya sa labas ng bintana, nakita niya ang mga bata na naglalaro sa plaza. Ang kanilang mga tawa na wagas at walang anumang bahid ng pagpapanggap ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling pagkatao. Isang bahagi ng kanyang sarili na akala niya ay matagal nang namatay sa loob ng mga dingding ng mansyon. Isang lalaki ang lumapit sa kanyang mesa. Si Gabriel, ang taong minsang naging anino niya sa gitna ng kanyang pakikibaka, ay may daladalang mga dokumento tungkol sa mga legal na proseso para sa tuluyang pag-aayos ng kanyang buhay. Hindi na siya isang estrangero. Si Gabriel ang naging saksi sa kanyang bawat luha at sa bawat tagumpay na kanyang nakamit. "Teresa, tapos na ang lahat," wika ni Gabriel habang nauupo sa tapat niya. "Ang huling settlement sa ari-arian ay naisara na. Malaya ka na." Tiningnan ni Teresa ang mga papel. Ang mga ito ay hindi na mga kasunduan ng panlilinlang, kundi mga papel ng kanyang bagong simula. "Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa tulong mo, baka hindi ko kinaya ang lahat ng ito ng mag-isa." "Ginawa mo ang lahat ng ito, Teresa. Hindi ako," sagot ni Gabriel ng may ngiti. "Ang katapangan mo ang nagbukas ng pinto para sa iyong kalayaan." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may isang sandaling nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang pangangailangang magsalita. Ang kanilang pagkakaunawaan ay lumalim sa gitna ng unos na kanilang pinagdaanan. Hindi ito isang pag-ibig na nagmamadali. Ito ay isang pag-ibig na nagmula sa tiwala at paggalang, isang bagay na hindi kailanman naramdaman ni Teresa sa loob ng kanyang nakaraang relasyon. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Teresa sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanyang palad ay tila nagpapahiwatig ng proteksyon at kapanatagan. Sa sandaling yon naramdaman ni Teresa ang paghilom ng huling bahagi ng kanyang sugat. Ang puso niya na minsang naging bato sa ilalim ng bigat ng pagtataksil ay unti-unting lumalambot muli. Hindi na siya naghahanap ng husti, siya sa pamamagitan ng paghihigante. Natagpuan na niya ang katarungan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanyang sarili dahil sa pagtatagal sa maling lugar at sa maling mga tao. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng mga kulay ginto at rosa sa langit. Para kay Teresa, ito ay hindi lamang pagtatapos ng araw. Ito ay isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang umaga ay laging may dalang bagong liwanag at bagong pag-asa. Ang bawat piraso ng nakaraan ay unti-unti nang naglalaho tulad ng alikabok na tinatangay ng hangin. Ngayong araw, bumalik si Teresa sa lugar kung saan ang lahat ng kanyang pangarap ay minsang gumuho ang kumpanya ng mga Marcos, na ngayon ay nasa ilalim na ng bagong pamamahala. Ang mga empleyado na dating umiiwas sa kanyang tingin, ay ngayon ay tumitingin sa kanya ng may panghanga at paggalang. Naglakad siya sa pasilyo, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay hindi na tanda ng pagmamadali o pagtatago, kundi ng pagmamay-ari sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Sa loob ng opisina na minsang naging bilangguan ng kanyang mga ideya, nakita niya ang kanyang sariling pangalan sa pintuan. Hindi na bilang asawa ng kung sino ko, de bilang isang malayang propesyonal na muling nagtatayo ng kanyang sariling karera. Nakatayo si Gabriel. Sa loob hawak ang isang maliit na florera ng mga bulaklak na kasingkulay ng bukang liwayway. Lumapit siya kay Teresa at inabot ito sa kanya. Walang mga magarbo o madramang salita. Ang kanilang pagkakaunawaan ay nasa mga mRNA simpleng kilos na lamang. "Handa ka na bang simulan ng proyekto?" tanong ni Gabriel. Ngumiti si Teresa. Ang ngiting yun ay hindi na mapait, hindi na puno ng lihim. Ito ay isang ngiti ng taong nakalampas sa pinakamalupit na unos at nakatayo pa rin ng matuwid. "Handa na! Ngunit sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang pundasyon ng aking itatayo ay hindi lamang matibay, kundi totoo at marangal." Sa bintana pinagmasdan ni Teresa ang mga gusali ng syudad. Ang mga ilaw na nagsisimulang magningning ay tila mga bituin na sumasaksi sa kanyang pagbabago.
Hindi na siya naghahanap ng pagkilala sa ibang tao. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang pagkilala niya sa kanyang sariling halaga na ang bawat paghihirap, bawat pagtataksil at bawat luha ay naging materyales na humubog sa taong siya na ngayon. Hindi na siya ang Teresa na naghihintay ng pagmamahal mula sa taong hindi naman marunong magmahal. Siya na ang nagmamahal sa kanyang sarili, ang siyang nagbibigay ng halaga sa kanyang sariling buhay. Ang bawat sugat ay nagsilbing aral at ang bawat pagkakamali ay naging hagdan patungo sa mas mataas na antas ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, naramdaman niya ang isang matinding kapanatagan. Ang nakaraan ay mananatiling bahagi ng kanyang kasaysayan, ngunit hindi na ito ang diktador ng kanyang kinabukasan. Ang bawat pintuan na kanyang bubuksan mula sa araw na ito ay magdadala sa kanya sa mas malawak at mas maliwanag na yugto. Ang kanyang paglalakbay ay hindi natapos sa pagbagsak ng iba. Natapos ito sa pagbangon niya mula sa abo, at sa bawat paghinga niya, ang bawat segundo ay naging isang regalo. Isang pagkakataon na mamuhay ayon sa kanyang sariling mga tuntunin. Ang kwento ni Teresa ay hindi na kwento ng isang biktima, kundi ng isang babaeng nagwagi sa kanyang sariling laban.